Basketball update lang tayo mga boss. Official na nga papasok sa panibagong era ang Atlanta Hawks dahil si Trae Young ay na-trade na kahapon sa Washington Wizards. Kapalit si CJ McCollum at Corey Kispert. Parang ang Hawks ay gusto lang talagang maalis sa kanila si Trae Young dahil hindi man lang sila humingi sa Washington Wizards ng mga draft picks. Tanging si McCollum at Kispert lang ang hiningi nilang kapalit. Para naman sa Atlanta ay medyo lumuwag ang kanilang cap space dahil sa pagkakatrade kay Trae Young na ang Hawks ay pwede pa silang makipag-trade sa ibang team or makakuha ng mga role player sa buyout dahil nawala sa kanila ang mahigit na 46 million contract ni Trae Young ngayong season. Okay din ang pagkakakuha ng Atlanta kay CJ McCollum at Corey Kispert. Si McCollum ay nag-a-average sa Wizard ng 18 points per game na halos kaparehas lang ng ina-average ni Trae Young sa Atlanta Hawks ngayong season na may 19 points per game at 41% sa field. Much better nga lang ang field goal percentage ni McCollum na may 45% sa field ngayong season. At lamang din si McCollum pagdating sa defensive rating na magagamit ng Atlanta ngayong season kumpara kay Trae Young na nagkakaproblema pagdating sa defense, habang magbe-benefit naman ng Atlanta sa pagkakadagdag kay Corey Kispert dahil sa kanyang 3-point shooting at mapunan ang second unit ng Atlanta sa scoring. Kilala din si Kispert sa pagkakaroon ng basketball IQ bilang role player na magagamit ng Atlanta Hawks sa mga laro. Habang ang Washington Wizards ay panalo rin naman sa trade dahil sa pagkakakuha nila kay Trae Young at panalo din naman si Trae Young dahil sa malaking contract na posibleng maibigay sa kanya ng Wizards na hindi naibigay sa kanya ng Atlanta. Ang Washington Wizards ay matagal nang nasa rebuilding process. Meron naman silang nakuwang batang player dati at magiging mukha sana ng franchise ng Wizards. Ito ay si Jordan Poole na very talented nung nasa Golden State pa at kasama sa championship run ng Warriors noong 2022. Pero nang matrade sa Washington Wizards at mabigyan ng bigger role sa team, bigla naman nawala ang magandang laro ni Poole at naging sakit pa ng ulo ng Wizards at kinalaunan ay na-trade din sa Pelicans. Habang sa Washington Wizards ay magandang pagkakataon ng pagkakakuha nila kay Trae Young dahil magkakaroon sila ng legit na point guard na matagal nang hinahanap ng franchise at magkakaroon sila ng additional scoring option bukod kina Alex Sarr at Chris Middleton. Last season pa naman ay nag-a-average si Trae Young ng 24 points, 3 rebounds at 11 assists sa 76 games niya na nalaro last season. Kaya kung magagawa ni Trae Young na maging healthy, ay siguradong makakabawi ang Washington sa mga susunod na games. Kaya kayo mga boss, ano ang masasabi niyo sa naging trade ng Atlanta Hawks at Washington Wizards? Paki-comment na lang sa ating comment section. Habang sa ibang balita, nasayang naman ang almost triple-double ni Cooper Flag na gumawa ng 26 points, 10 rebounds at 8 assists nang matalo sa Utah Jazz sa dikitang laban sa score na 114-116. Dahil sa magandang ipinapakita ni Cooper Flag sa bawat laro, siya ngayon ay napasama sa mga elite player at pang-anim na si Flag na mabilis nakagawa ng 700 points, 200 rebounds at 150 assists sa kanyang 37 games pa lang na nalalaro bilang rookie. Sasamahan ni Flag sina Luka Doncic, LeBron James, Michael Jordan, Larry Bird at Magic Johnson na tanging mga player na mabilis nakagawa nito. Habang si Anthony Davis ay nagdagdag naman ng 21 points, 11 rebounds at 4 assists. Si Klay Thompson ay gumawa din ng 23 points, 3 rebounds at 5 assists off the bench. Para naman sa Utah Jazz, binuhat naman ni Lauri Markkanen ang offense ng Utah nang gumawa ito ng 33 points, 7 rebounds at 4 assists. Habang si Keyonte George ay gumawa din ng 19 points, 3 rebounds at 7 assists. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-hit mo na din yung notification bell para updated ka sa paparating nating mga videos.